Let's pray. Ang aming Ama na nasa langit, pinapapurihan ka namin at pinasasalamatan sa buhay na binigay mo sa pagkakataon na ito na kami ay umupo para makinig ng iyong salita at pag-aralan ang mga ito. Lord, hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu na siyang mangusap at magturo sa amin. Nang sa ganun, Panginoon, ay mabago kami habang kami ay nakikinig ng iyong salita at madagdagan at lalong lalakas ang aming pananampalataya sa iyo sa pamamagitan ng aming pakikinig. Gamitin mo, Panginoon, ang aming mga buhay para mapapurihan ang iyong pangalan. Ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas at ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tunay na pagbabago ng ating mga puso tungkol sa kasalanan, sa pagbabago dun sa kung paano natin tignan ang kasalanan. At ito po ay nagre-resulta sa isang tao na tumalikod sa kasalanan at ang hahanapin ay yung gusto, yung ninanais na ng tao na tunay na nakapagsisi sa kanyang kasalanan, yung nais na niya ay yung parangalan ang Panginoon sa buhay niya. Yun na lang yung gusto niyang gawin sa buhay niya, na parangalan ang Panginoon. Kaya tatalikuran na niya ang kasalanan dahil naintindihan niya kung ano ang kasalanan at nabago yung kanyang kaisipan at nabago ang kanyang puso. So sa atin po kasi minsan hindi natin sineseryoso yung kasalanan na ating ginagawa. Minsan ginagawa po nating rason yung pagiging tao natin. Kaya may mga nakakapagsabi na tao lang kasi ako kaya nagawa ko yan. Parang gano'n yung meron tayong pinagpapasahan ng kung bakit tayo nagkasala. Hindi natin inaamin mismo or inaahon na tayo yung gumawa at tayo yung nagdesisyon para gawin yun, yung kasalanan na yun na ating ginagawa sa ating buhay. Dahil binigyan po tayo ng Panginoon ng free will na tinatawag. Tayo yung binigyan niya tayo ng kalayaan para pagdesisyonan kung anong gagawin natin. Kung magkakasala ba tayo sa Diyos or mag-obey tayo or gagawin natin yung kalooban niya. Yun lang naman po. Pero pag tayo po ay magkakasala sa Panginoon, ibig sabihin po nun, pinipili natin na gawin yon. Kasi meron naman tayong isang pagpipilian pa na hindi magkasala. So, magkakasala ba o hindi magkasala? Pag nagkasala tayo, pinili natin po yun. Kaya minsan po tayong mga tao, dinadahilan na lang natin na tao lang kasi ako. Ganon. Or minsan, gagawa pa tayo ng paraan para maipasa yung kasalanan. Kasi ganito kasi, siya kasi, or ayaw natin kasing aminin na tayo mismo yung namili, tayo yung pumili na gawin yung kasalanan na yun sa ating buhay. Kaya pag tayo po ay nagsisisi, kung sasabihin natin na nagsisisi tayo sa ganun pag-iisip na tao lang kasi ako, yung pagsisisi po natin ay hindi yan yung taos-puso. Kasi hindi natin inaamin na tayo mismo yung nagdesisyon na gawin yung kasalanan. Pinapasa natin sa ibang bagay or sa pagiging tao natin. Ngayon, ang tunay na pagsisisi ay yung aaminin natin na nagawa natin yun. Aaminin natin na pinili natin mismo na magkasala. At na maiintindihan natin yung kung ano yung ginawa natin na pagkakasala sa Panginoon. At yun na yung magdadala sa atin para tuluyang magsisi sa kasalanan. Yung tunay, taos-puso na pagbabago ng ating kaisipan at pagbabago ng ating puso tungkol sa kasalanan. So yan po ang tunay na pagsisisi. So hindi po yun yung sasabihin lang natin mula sa ating bibig na sorry Lord, patawarin mo ako Panginoon. Ano yung hinahanap ng Panginoon na pagsisisi, yung uri ng pagsisisi or kalidad ng pagsisisi sa ating sa atin. So makikita po natin yan sa book ng Joel, sa libro po ng Joel chapter 2 verse 12 to 13. Mababasa po natin dito, sabi po ng Panginoon, even now
Kaya ngayon sabi ng Diyos, declares the Lord, return to me with all your heart. Bumalik kayo sa akin ng buong puso, with fasting and weeping and mourning. So yan ang sabi ng Panginoon na paano tayo babalik sa Kanya, paano tayo magsisisi sa ating kasalanan para makabalik sa Kanya. Kailangan may fasting or pag-aayuno, or ibig sabihin yung talagang kumbaga parang ayaw na natin kumain dahil na-realize natin na ang tindi pala ng aking kasalanan sa Diyos. At may kasama pa ito, and weeping. Ang ibig sabihin po ng weeping yung talagang pagnanangis, yung iiyak ka talaga dahil naintindihan mo kung gaano kalala yung kasalanan na nagawa mo sa Diyos. And mourning, sabi niya, yung pagdadalamhati, yung talagang malulungkot yung puso mo dahil naiintindihan mo na pinili mo na magkasala, na hindi gawin ang kalooban ng Diyos. So yun yung ganyan yung attitude sana natin na magsisi sa Diyos, ay magsisi sa ating kasalanan. Yan sana yung attitude natin na bumalik sa Panginoon. May kasamang fasting, weeping, and mourning, talagang galing talaga sa ating puso na iiiyak pa nga natin yung hindi yung galing lang sa bibig, pero yung talagang yung mahuhugot ang galing sa loob, yung pagsisisi natin. Ganun po. And then sa next verse po nito, sa verse 13, sabi pa dito, rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God. So rend, ang ibig sabihin po kasi ng rend is punitin. Punitin ninyo ang inyong puso. Sabi dito sa literal na translation is punitin natin ang ating puso at hindi yung ating mga damit. So paano po natin pupunitin ang ating mga puso? Kung ma-imagine po sana natin yung puso natin na mapupunit, di ba? Ang sakit nun. O yung mga sabing broken heart, yung mga ganun, di ba? May nararamdaman tayo sa loob natin na masakit. Yan ang ibig sabihin niyan. Nasasaktan tayo dahil pinili nating magkasala sa Panginoon. Kaya, rend your heart. Pagpupunitin ninyo ang inyong mga puso, sabi ng Panginoon, at hindi yung inyong mga damit. Kasi ito ang pagpupunit ng damit, isang ito noon, yung pagpapakita ng, anong tawag dito, yung pagdadalamhati. Nung panahon noon, ay pupunitin nila yung kanilang mga damit. Ngayon po, sabi dito, hindi lang yung damit, huwag yung damit ang pupunitin ninyo. So, ibig sabihin, huwag lang maging pakitang tao yung inyong pagsisisi. Ang sabi ng Diyos, return to the Lord your God, for He is gracious. Naniniwala po ba tayo na ang ating Panginoon ay mapagmahal? Ang gracious is mapagmahal. And compassionate, mahabagin. Ang Diyos po natin na ating pinagsisilbihan, ang Diyos po na nagtuturo ngayon sa atin ng kanyang salita ay mahabagin at mapagmahal. And slow to anger, sabi dito, hindi siya yung nagagalit na agad-agad. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon para magsisi. And abounding in love, kasi punong-puno siya ng pagmamahal sa atin. Talagang mahal na mahal niya tayo. Gaano man po kasama yung ating buhay, gaano man po kadami yung ating kasalanan. Ang Panginoon po talagang hindi agad nagagalit sa atin dahil nga nangingipabaw po yung pagmamahal niya sa atin. Kung tayong mga magulang, di ba, pag may ginawa ang ating mga anak, minsan pinapalo ka agad, hindi po ba? Buti na lang yung iba, nagbibilang pa ng 1 hanggang 3. No? May pa, hindi pa yung diretso kasi may 2.5 pa, ganyan, para hindi mag-3. Kasi binibigyan natin yung anak natin ng pagkakataon na mag-sorry or humingi ng pasensya or aminin yung kanyang ginawa, hindi po ba? So, ang ganyan din po ang Panginoon, pero napakahaba po ng pasensya ng Panginoon sa atin. And sabi pa dito sa last is, and He relents from sending calamity. Talagang ayaw niyang mamalo, ayaw niya tayong panuinin, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na bumalik sa Kanya at magpakumbaba at magsisi sa ating ginawang kasalanan. Pero pag hindi po tayo nakikinig sa Diyos at yung Kanyang salita na ating pinag-aaralan, at dadating din ang time, may oras naman po na papaluin tayo ng Panginoon, pero wag naman na po natin hintayin pa na ganun ang mangyari.
Nakakatakot po pag ang Panginoon ay mamalo. Magbigay siya ng calamity, ano yung sabi dito, yung kalamidad sa buhay natin. Okay, so sabi ng salita ng Panginoon na wag tayong magsisi na pakitang tao lamang. Okay, so kailangan na yung ating pagsisisi is yung to the point na parang mabubroken heart tayo. Ganong klaseng pagsisisi na yung mga nakaranas ng na broken heart, no, alam niyo naman yung feeling na talagang ang sakit-sakit, ganun sana, na masakit, nasasaktan tayo dahil naiintindihan na natin kung ano yung ginawa natin sa Diyos. Yung hindi natin pagsunod sa kanyang kalooban, naiintindihan natin, kaya ganun nasasaktan tayo. Kaya ito yung mag-pupush sa atin para tayo po ay magsisi ng taos puso, hindi yung sa labi lamang. Okay, so yan po yung kalidad ng pagsisisi na hinahanap ng Panginoon sa isang nananampalataya sa Kanya. Yung hindi po yung hanggang sa bibig lamang at hindi yung hanggang sa pakitang tao lamang, kundi yun ay yung galing sa puso at nababago ang puso, nababago din ang kaisipan. Ngayon sa 2 Corinthians naman po, sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, ito sabi dito ng salita ng Panginoon, godly sorrow brings repentance. Ano itong godly sorrow? Ito yung kalungkutan na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ito yung binasa natin kanina, na malulungkot tayo dahil sa sobra nating pagsisisi sa ating kasalanan. So sabi dito, yung godly sorrow, ito ay nagbibigay ng repentance, yung tunay na pagsisisi that leads to salvation. Ngayon, pag tunay po tayong nagsisi, ito yung magbibigay sa atin ng daan na masave, mailigtas, and leaves no regret, sabi pa dito. So pag tayo po ay nagsisi, tayo ay nagbago sa ating puso at sa ating kaisipan tungkol sa mga paggawa ng kasalanan, at tayo ay taus-pusong nagsisi, at tayo ay nabigyan ng ating kaligtasan, hindi na po tayo yung it leaves no regret, hindi na po tayo manghihinayang, na hindi na tayo maghihinayang doon sa dati nating buhay. Kumbaga, for example po, yung pag nabago ka ng Panginoon at nalaman mo na ang paggawa ng pag-inom or pag-paninigarilyo, ayan ay kasalanan sa Diyos dahil sinisira natin ang katawan, ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Naintindihan mo yan. Ngayon, hindi ka na naninigarilyo, hindi ka na umiinom. At pagdating ng araw, bibigyan ka ng aalukin ka ng alak na napakamahal, at talagang alak na mas matanda pa sa tatay mo or sa nanay mo, sa mga lolo at lola mo, talagang napakamahal na alak. At ngayon, gusto mong tikman kasi mahal na alak at imported. At tumikim ka, ibig sabihin hindi tunay yung pagsisisi mo. Kasi parang may panghihinayang ka na ay, hindi ko pa ito natitikman sa buong buhay ko. Parang ganyan, no? Pero pag yung tunay na pagsisisi na pinag-uusapan po natin, kahit gaano pa kamahal or kahit ilang beses ka pang alukin, hindi mo na gagawin. At hindi ka manghihinayang na ikaw ay nabago na. Ganyan. Dahil ang godly sorrow, ito sabi, godly sorrow brings repentance and salvation, at walang panghihinayang. Dahil nabago na talaga ng buong-buo ang iyong pagkatao. Pero sabi dito worldly, but worldly sorrow, yung kalungkutan na ginagawa dito sa mundo, yung parang magaan lang, or yung yun nga, pakitang tao lang, it brings to death. Dahil hindi ka madadala na magsisi ng tunay, at hindi mo matatanggap yung kaligtasan mo. Kaya anong mangyayari? Mamamatay. Ibig sabihin po, hindi pupunta doon sa buhay. Sino ang tagapagbigay ng buhay? Ang Diyos. Panginoong Yesus. Siya ang daan para sa ating kaligtasan. Kaya importante po na isipin natin kung talagang tunay po ba tayo na nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kasi kung tunay na nga na naintindihan natin
kung ano ang kasalanan na ating ginagawa, ay at may maintindihan natin kung gaano natin nasasaktan ng Diyos sa ating mga ginagawang yung pinipili natin na hindi gawin yung kanyang kalooban, na tayo ay tunay na magsisisi dyan, ay tiyak po na hindi na natin uulitin, hindi na tayo uulit na gumawa ng kasalanan para saktan ang ating Panginoon, na nalaman natin na siya ay mapagmahal, siya ay may mahabagin at mapagmahal na Diyos. Okay? So yan po ang sabi ng 2 Corinthians. Ngayon, paano naman po natin malalaman kung tunay na tayong nagsisi? Kasi kailangan po natin tignan yung sarili natin, kung tunay nga ba akong nagsisi. Kailangan testingin din natin ang ating sarili. Kasi minsan, baka akala natin nagsisi tayo pero hindi pala. So yan. Paano? Ngayon, makikita natin dito sa libro ng Acts, chapter 26, verse 20. Sa Acts chapter 26 verse 20, mababasa po natin, sabi po ni Apostle Paul dito, first to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and in all Judea, and then to the Gentiles, I preached that they should repent and turn to God, and demonstrate their repentance by their deeds, sabi dito. So ito natin makikita na tunay tayong nakapagsisi sa ating kasalanan sa pamamagitan ng ating mga gawain, kung ano po yung ating ginagawa. Mapapansin din po natin dito sa sulat ni Apostle Paul na hindi lamang sa mga Hudyo siya nagsalita tungkol sa repentance, tungkol sa tunay na pagsisisi. Pumunta din siya doon sa mga hindi Hudyo. So kung sa dugo sana, tayo yung mga Gentiles na tinatawag dahil hindi tayo mga Hudyo. And pinuntahan din sila ni Apostle Paul. So ang pagsisisi na ito ito din yung mensahe ni John the Baptist at ng Panginoong Jesus na yung magsisi tayo sa ating kasalanan para tayo ay makabalik sa Panginoon. Ito ay hindi lamang po para sa mga Hudyo, itong mensahe na ito. Nagpapasalamat tayo dahil pati tayo na hindi Hudyo ay nabigyan ng pagtuturong ito, dahil nga dito natin makikita na ang Panginoon, hindi lamang siya Panginoon ng mga Hudyo. Gusto ng Panginoon na lahat ng mga tao na kanyang nilalang ay bumalik sa kanya, Hudyo man or hindi. Kaya tayo dito sa Pilipinas, narating tayo ng salita ng Panginoon. Napakalayo natin sa Israel, na kung saan nagsimula itong sila Apostle Paul. Pero narating tayo ng salita ng Panginoon dahil yun ang nais ng Diyos sa buong mundo, mga tao sa buong mundo na bumalik sa Kanya at tunay na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, makikita na natin sa ating mga buhay kung tunay ba tayong nagsisi sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Kaya pansinin natin kung ano yung ating ginagawa, at kung napansin natin na ay hindi pa pala ako tunay na nagsisi sa aking kasalanan, ay ngayon pa lang mga kapatid na narinig na po natin itong salita ng Panginoon, ay gawin na natin, magsisi na tayo ng taos-puso sa ating mga kasalanan, kasi hindi natin alam ang ating buhay. Kahit pa na bata pa tayo or malakas tayo, wala tayong sakit, hindi natin alam kung maya't maya kukunin na ng Panginoon yung pinahiram niya na hininga sa atin. Minsan naiisip ko kasi itong taon na ito, 2 kaibigan ko ang namatay, halos magkasunod lang, nung April tsaka nung June. Namatay sila, kasing edad ko lang. Pero nagkasakit kasi sila, kaya nagkasakit sila ng cancer. Kaya nabigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon na iayos yung kanilang buhay, na yung tunay na kumapit sa Diyos at ibigay ang tiwala sa Panginoon hanggang sa sila ay mamatay. So minsan naiisip ko po, paano kaya ako mamamatay? Biglaan ba? Or meron ba akong pagkakataon na makapagpaalam sa aking mga anak, sa aking asawa, sa aking pamilya, mga kaibigan? Yung ganon. Kaya hindi po natin alam. Kaya ngayon pa lang na napakinggan natin itong salita ng Panginoon na ito, ay gawin na natin agad-agad, kasi kung hindi po tunay yung ating pagsisisi, ito po ay hindi tayo dadalhin sa buhay, dadalhin tayo sa kamatayan ng ating kaluluwa. Ibig sabihin, hindi tayo mapupunta
sa presensya ng Diyos pag tayo ay nawala dito sa mundo. Kaya wag po nating yung kung paano tayo magsisi. Taos-puso yun ang hinahanap po ng Diyos sa atin, yung taos-pusong pagsisisi, at makikita na yan pag nababago na yung ating mga gawain. At dahil naintindihan natin na bago ang ating puso, na bago ang ating kaisipan, automatic po na nababago na din yung ating ginagawa. Kaya hindi na parang ang hirap na para pag may choice tayong magkasala or hindi, yung kasalanan na ano na yan, na automatic na yan, na hindi na natin yan gagawin. Hindi na tayo mahirapan pa na mamili magkasala ba ako or hindi. Dahil yun nga, tunay na po tayo na nakapagsisi. So hindi na po tayo mahirapan na mamili kung magkakasala ba or hindi, dahil automatic na po yan. Nagpipiliin na po natin na gawin ang kalooban ng Diyos. So yan po. At praise the Lord, dahil napakaganda ng tinuro niya sa atin ngayon, para po bawat isa ito sa atin, mag-reflect po tayo. Huwag po yung kasama natin, yung tignan natin ang sarili po natin. Yung sarili po natin, yung testingin natin kung tunay pang nakapagsisi na sa mga kasalanan ginawa natin. Okay, so let's pray. Manalangin po tayo mga kapatid. Our Heavenly Father, our Lord Jesus, we thank you. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita na binigay mo sa amin sa araw na ito. Patuloy mo kami, Panginoon, na kausapin at tignan na ang aming mga puso, ang aming isipan, para i-assess kung tunay ba kami nakapagsisi ng aming kasalanan. Nawa, Panginoon, ay ma-realize namin, at kung hindi pa kami nakapagsisi ng taos-puso, ay gawin at magagawa namin ito bago mahuli pa ang lahat. Dahil binigyan mo kami ng iyong salita sa araw na ito, agad-agad namin na aksyonan kung ano yung aming narinig. At nang sa ganun, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na pagsisisi na manggagaling sa amin, tunay na pagbabago ng aming puso at ng kaisipan, at makikita sa aming mga gawa. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami nakakalimutan na bigyan ng iyong salita para madisiplina at para maturuan at para maituwid ang aming mga landas. Dahil ayaw mo, Panginoon, na kami ay mapunta sa kamatayan, sa walang hanggang pagdurusa. Gusto mo, Panginoon, na sa pagdating ng panahon na mawala ang aming buhay dito sa mundong ito, ay makapiling ka namin kung saan mayroong buhay at may ginhawa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Ikaw ang papurihan sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Pastor Yoshian, sa very powerful na message na ibinahagi mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, so tayo po ay magpatuloy sa ating presentation sa umagang ito. At sa screen po natin ay may numberings po ang mga bawat station para makapaghanda po tayo. Pero limitan po natin dahil marami tayo, para makapag-present tayong lahat, ay kailangan pong ilimit natin ang ating presentation sa 1 to 2 minutes kung tayo ay magpapatotoo. Kung tayo naman ay kakanta, kahit isa lang muna, kasi para mabigyan natin ang lahat ng pagkakataon na makapagbahagi. Amen? So ngayon po, ang mauna pong mag-present ay ang mga kapatid natin sa La Carlota City Jail, Negros Occidental. Kayo po ang maunang mag-present po. Morning po. Good morning, kapatid. God bless po. Go ahead po. Ikataon yun sa aking unang buhay ko'y magulin mo. Ang maging ganang pagkalukuhan mo sa buhay na hirap sa'yo. Ikaw ito para aking puso. Ang puso ko, ikaw mo. Ang maging ganang ang kalukuhan ko sa buhay na
hirap sa'yo. Pag-hari ka sa'yo, pag-hari ka Jesus, sa mundo mo kaluluwa. Pinalambing sa'yo, sa pag-ibig mo tinanyo, ay naglitang sa pogo ang kaiban o Diyos. Pag-hari ka sa buhay ko, pag-hari ka Diyos. Pag-hari ka Jesus, sa puso ko kaluluwa. Naalambing tayo sa pag-ibig mo pinaya, ay naligtas ako ang kakaiba o Diyos. Mananalig ka sa buhay ko. Maraming salamat po. Praise the Lord!